Shoutout kay Katsakino Dukusin, kay Romeo Conchada, Juan Solegue, Jervin Cris at iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, itong dalawang free agents ng Hinebra, si Aljon Mariano at si Jared Dillinger ay malamang papunta sa Terra Firma Jeep. Itong mga dalawang free agents na to ay technically free agents sila pero with rights to salary. Ibig sabihin, nasa Hinebra pa rin yung rights pagdating sa kanilang mga salary. So technically, nasa Hinebra pa rin. Pero mukhang dadali na ngayon ang dalawang ito dito sa Terra Firma Jeep. Hindi pa natin natitiyak kung sino kapalit pero obviously mukhang ginagawa to ng Barangay Hinebra para lumuwag yung kanilang roster. Hindi na nga to kasama sa kanilang official lineup ngayon, parang nasa reserve na lang sila. Pero mukhang gusto ng Hinebra na dalhin sila sa Terra Firma at malamang ay isang draft pick ang maging kapalit ni Dillinger at ni Mariano. Ito si Dillinger at si Mariano matagal na sa Hinebra yan pero nadali sila ng mga injuries kaya medyo hindi na sila masyadong nagamit. Plus nagkaroon na ng ibang players na naglalaro sa position nila. Of course, itong si Scotty Thompson at si Jeremiah Gray. Kaya itong si dalawang nabanggit, matanda na rin. Kaya hindi na nakapagtataka na gusto na silang tanggalin ng Barangay Hinebra. Kung mapunta sa Terra Firma yan at makarecover sa injury, pwede pang maging dagdag ng mga veterans yan para sa koponan ng Jeep ngayon. Kaya hindi na tayo nagtataka kung ito yung mangyari talaga. Matagal nang napapabalita na yung si Dillinger at si Mariano ay mate-trade. Kaya hindi na ako magugulat kung ito yung matutuloy. Pero wag naman tayong umasa na mataas yung draft pick na makukuha ng Hinebra. Hindi first round yan. Malamang second round draft pick o kaya mga role players ng Terra Firma ang magiging kapalit din nitong si Mariano at Dillinger. Posible rin na meron pang ibang trades na gawin ng Barangay Hinebra. Pero sa ngayon mukhang ang gagawin muna nila ay magfo-focus na ma-trade itong si Dillinger at itong si Aljon Mariano dahil ang Terra Firma ngayon mukhang nangangailangan na rin ng mga players na idadagdag sa kanilang lineup. Marami ang bumilib dito sa performance ng Rain or Shine Elasto Painters kontra dito sa Blackwater Bossing. Naka-score man ng maraming puntos itong si Cedric Berfield. Ang ganda rin naman ang pinakita ng kanilang rookie na si Kaylan Tiongson. Kaya sa tingin ng karamihan mukhang magiging maganda itong samahan ni Tiongson, itong si Kit Datu, si Luis Villegas, si Bo Belga, plus of course yung maraming mahusay na guards ng Rain or Shine. Plus yung si Felix Limeti, ang ganda rin ang pinakita para dito sa ROS. Ang maganda kasi dito sa sistema ni Coach Yeng Yao, equal opportunity. Lahat ng players binibigyan ng pagkakataong maglaro. So hindi na nakagugulat na meron silang kumpiyansa na tumira. Kaya sa ngayon marami nagsasabi na itong Rain or Shine. Isa yan dito sa magiging top contenders para dito sa PBA Governors Cup. Plus, mukhang fit na fit sa kanila yung kanilang import na si Aaron Fuller. So, sinabi nga ng mga observers ngayon na itong Rain or Shine Elasto Painters ay looking good. At hindi na tayo magtataka kung sa bantang huli itong Rain or Shine ma-improve pa nila performance muna dito sa nakaraang Philippine Cup. Kaya ngayon, abangan natin kung ano magiging resulta nito para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang importante para sa koponan ni Coach Yeng Yao ay tumangkad at lumalim yung kanilang bench. Actually, iba-ibang starters ang pwedeng gamitin ni Coach Yeng Yao ngayon at yan ang dahilan kung ba't very confident itong ROS na kaya na nilang sumabay dito sa mga malalakas na powerhouse teams sa PBA. Dito lamang sa game sa Blackwater, nakita natin umabot ng mahigit 20 puntos yung kalamangan nila at iba't ibang mga players ang ginamit ni Coach Yeng Yao para ma-neutralize ang lakas nitong Blackwater Bossing. Ito si Berfield naka 18 points nga pero yung ibang players nila, particular yung import na shutdown nitong Rain or Shine, nalimitahan lamang sa 12 points kaya okay na okay ang ROS ngayon.